Ano? Ano ka ba ng gamot mo? Isan mo. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Good morning guys. Samahan niyo ako sa isang buong araw kong pakikipagsapalaran dito sa Canada. So hinahatid natin si Joy ngayon sa office niya. So time check 7:41 at ang weather is -3, -3. Kaya medyo makapal ang suot namin. Ayan pa, dito na si Joy, nasa office niya na. Bye! Bye! Samahan niyo siya guys maghapon para malaman niyo kung ano yung buhay sa Canada. Bye, 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 bye. Bye! See you guys. Bye, Liam! Yan yung school ni Liam at Chanay Kasi guys. Ayun o, may batang umiihi dun o. Uy, bawal yan. Pabalik na siya. Dan? Dan na? Liam, your bag. Put it down. Want to play? Say hi muna, say hi. Hi. Lamig. Bye, Liam. Hey, sexy dito. Good morning. Sexy. Mayaman yan sa Pilipinas, pero nagpunta pa rin dito. Tanginang yan. Ikaw yung mayaman. Bye. Bye, kuya. Ingat. So yun guys, nandito na tayo sa Country Hills Ford. Try natin makatisod ng customer. So ang oras ng pasok ko dito is 9 in the morning hanggang 3 in the afternoon. Mahirap din sa Canada, puro trabaho. Naintindihan ko na talaga sila. So trabaho, bahay, bahay, trabaho. Ganun lang, bihirang-bihira yung may nag-aaya sa'yo. Nag-aaya sa'yo lumabas. Di katulad sa Pilipinas, after work, bisa may nag-aaya sa'yo 2 bottles. 2 bottles daw, pero 2 buckets yun. Parang ganun. So, yun yung nakakamiss. Kasi bawal nga naman mag-drive dito ng nakainom. Yun lang. Kung papipiliin ako, kung pupunta ako dito, uulitin, siguro oo. Pero iba pa rin yung nasa Pilipinas. Masaya. Parang ganun. Pero dahil nandito na nga kami, susubukan namin maging PR. Pagka hindi, uwi. Kasi sisipain tayo ng Canada. Ganyan lang gawain ko dito sa Canada. Dito sa Ford, wala akong masyadong ginagawa. Nag-aantay lang tayo ng customer. Sa mga nagpaplanong pumunta dito sa Canada, kailangan lang ng lakas ng loob. Maganda dito sa Canada. Maganda yung environment. Sariwa yung hangin. Maganda yung healthcare. Maganda yung support ng government sa mga kids. Libre edukasyon. May child benefits pa. Dapat handa ka nga lang. Handa ka sa lungkot. Masaya din, masaya dito. Pero syempre kung nakasanayan mo na sa Pilipinas, medyo mahirap mag-adjust. Pero kaya mo yan. Sabi nga ni Kong TV, kung nakaya ng Moonto, kaya mo rin. Parang ganun. Kaya dapat laban lang. Yun guys, 3:20 na. So alis na tayo dito sa sa Ford. Dali natin yung sasakyan kay Joy at tayo may pupunta
pupuntahan. So ngayon guys, tasakay tayo ng bus. Lalakad tayo ngayon. Naiwan na natin yung sasakyan kay Joy. Tasakay tayo ng bus papuntang downtown. Tapos mag-tren tayo. Wait lang, habulin natin yung bus, baka bigla nang umalis. Yun guys, time check 4:35. Bumaba tayo sa Marlborough Station. Kasi ano tawag dito, pupunta tayo sa part-time natin. Nandito na tayo actually, lakad tayo. 4:35 pero late ako. 4:30 ang pasok ko. Chill lang, hindi tayo magmadali. Ano ka nasisira, ulo? Ano, tumawid tayo sa walang pedestrian. Illegal. So yun lang, ganun yung buhay ko dito sa Canada. Hapit eh. So happy tayo sa pera. Pasok tayo sa part-time. Full-time kanina, part-time naman ngayon. Malupit no, wala pa tayong sasakyan. Susunduin tayo ni Joy mamaya. Yung out ko dito is 9:30 pa. 9:30 ng gabi. Yung Canadian Tire. So yun guys, dito tayo sa men's locker room. Bihis lang tayo ng pang Canadian Tire. Wala eh, ganun talaga buhay dito sa Canada. Trabaho, trabaho, bahay, bahay, trabaho. Hindi totoo yan. Kailangan natin mag-ipon kasi ako, ang totoosin, pag na-approve yung permit, gusto ko muna umuwi ng Pilipinas. So, ipon tayo, papasahin natin. Kaya meron tayong part-time. Kaya tayo nagpa-part-time para makaipon. Tsaka, mapagpadala naman sa Pilipinas. Hindi pa ako nakapagpadala sa nanay ko. Yun na nga, halipin ng salapi si Carlo Clamore. Good guys, tayo nakalagay Department Supervisor sa pangalan natin. Pero late ako ng 4:30 ang pasok ko. Ang oras na is 4:44. So late tayo ng konti. Okay lang yan. Kinasaludoan kita. Okay, so out na. Time check 9:30. Yung guys, pauwi na kami. Ano lang to, 25 minutes drive, nasa bahay na. Kain, tulog, pagising sa umaga, ganun uli, pasok. Ganito ang buhay dito sa Canada. Hindi na ako makainom, kaya nagka part time para makauwi ng Pilipinas, tapos makainom.